Amen. Pinagpalang umaga sa inyong lahat, higit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti na ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa awit 108:1, nahanda ako ngayon, O Diyos. Ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising, yaong, lumang lira at alta. Amen. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Sa oras nito, O Diyos, Yes, Jesus. gisingin mo, Panginoon, ang aming kaluluwa. Yes, O God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Patuloy na kumilos ka sa oras nito, O Diyos. Patuloy ikaw aming napurihin. Sasambahin sa oras na ito, Ama. Patuloy na banal ng Espiritu, Panginoon, ay lubos na maranasan ng bawat isa ito. Ang aming mga kapatid, Panginoon, ay lubos po. Lapit, O Diyos, sa oras na ito. Yes, O Jesus. Yes, po, Hallelujah, Jesus. Patuloy, O Diyos, na ikaw aming maitaas, O God. Patuloy na maluwahati, Ama. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy mo kami gamitin, O Diyos. Sa bawat kapapaloob ng buhay. Panganahan mo, O Diyos, ang gawain na ito. Mula sa pagmula hanggang sa pagmamakas ko. Divine protection, O Diyos, lubos na pinagkawal ka. Sa buhay ng buhay. Yes, Jesus. Dapat na Panginoon na ang purihin. Sambahin ko sa pamamagitan. Gagala sa pangalan ng mahal na Panginoon. Na lahat na magsabi na, Amen, Hallelujah! Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen, Hallelujah! At yun yan ang ating gagamitin at mahal na Panginoon sa pag-aari. Ano pa ba yung sabi po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay? Malakas! Na malakas! Na palakpak!
Wala kang katulad.
Every praises is to our God. Nararapat po sa Kanya lahat ng papuri, lahat ng pagsamba po natin sa oras na ito. God wants to honor your praises and His worship. Thank you, Father God. We are thirsty for more of you, Jesus. We are hungry to you, Lord. We are here to bow down and to worship you, to magnify you, to honor you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Manatili po tayo sa pagsamba sa Diyos. To seek your face, O Lord, please hear my cry. To know you more when you're an embrace, O Lord. Oh Lord, please take me to the secret place to behold your beauty.
Come and fill with your glory. Lord, I'm thirsty for more of Let us feel the presence of God. Let us worship the Lord with all our hearts. Lord, you are my desire. I desire more of you, Jesus. We desire more of you. We want to know you more, Jesus. We want to know more of you. We love you, Father God. We love you with all our heart. You're more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Come on, church, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than
kailan na hindi kami pinabayaan. Napakalawak ng iyong pag-ibig. Napakataas na iyong pag-ibig. Na para sa aming mga anak mong naririto, Diyos. Tuwing na patuloy ka namin niluluwalhati. Niluluwalhati ang banal na pangalan sa oras na ito. Karapat dapat ka pong papurihan. Karapat dapat ka pong pasalamatan. Karapat dapat ka pong dakilain. Magpakailan pa man, Panginoon. Sumaya lahat ng papuri at parangal sa tanging pangalan ng Jesus. Lahat na magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise the name of Jesus. Amen. Are you blessed, church? Tapikin nyo ang inyong mga katabi. At sabi mo, tagumpay ka, nakarating ka sa gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father Lord Jesus. Ngayon nagdarapon tayo sa isa sa utos ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Malakayas 3 verse 10, ibigay ninyo ng buong buo ang iyong mga ikapo upang tugunan ang pangangailangan sa aking templo. Amen. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga dulungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Hallelujah. Tapat ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Iba-ibang aspeto kung paano ibubuhos ng ating Diyos ang masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy na sundin natin ang utos sa ating Diyos upang maranasan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Yes, so God, hallelujah. Tayo mawit na. Magbigay tayo. Bigay tayo, Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik ang hilig at umaasang. Ibabalik tumayo. I-welcome natin ang banal na spirito ng ating mahal na Panginoon. Yes, Lord. Yes, so Jesus. Yes, Father Lord Jesus. Ang oras na ito, Panginoon, ay para sa iyo. Yes, Lord. Patuloy mo pakalubuin ang aming spirito, Diyos. Pakainin. Ang uhaw ng kaluluwa namin, Espiritu o Diyos. Pangunahan mo ang aming buhay, Ama. Gamitin mo ang mga pangalipin o Diyos sa oras na ito, Ama. Yes, Jesus. Namumutawi sa kanyang labi, sa aming salita, o Diyos, ang iyong mensahe sa araw na ito, sa oras na ito, o Diyos. Amen. Yes, o Jesus. Yes, Lord. Inanyayahan ko si Pastor Ricky, o Diyos, sa oras na ito. Yes, Hindi gamitin ang mabangal. yes, Manatili po tayo sa presence po ng ating Diyos. yes, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We glorify, we magnify, we worship you, O God. Our praises belong to you, our God, our Lord, Jesus Christ. We humble before you, O God.
because you are worthy of our praise, O God. Yes, Thank you. Lord. So umagang ito, Diyos, sayang mo, Panginoon, ang salita mo. Yes, Jesus. Ang higit namin maunawaan, Amen. ang maintindihan, Yes, at maging may sa pagbuhay po namin, O Diyos, sa mga katotohanan. Katotohanan nagpalaya noong paman hanggang ngayon at sa darating pang panahon. Ang katotohanan ng salita mo nagpalaya sa amin at magpapalaya pa sa maraming tao, Panginoon. Kaya mo, Diyos, ang salitang ito sa umagang ito, ang isang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan at kalayaan minsan pa sa kung ano pang bumibilang ko, umaalipin pa sa bawat isa. Amen. Lord, wala ka, Panginoon, sisiluhin sa aming buhay dahil ang nais mo lamang yung ninais mo makita sa aming mga buhay, ang banal na pamumuhay na walang anumang uri na pakikipagkompromiso sa mundo o kahit sa anumang uri ng kasalanan na meron ng mundo, Panginoon. Panginoon, namuhay ka sa mundo, pero hindi ka, Panginoon, nahalubilo sa mga bagay sa mundo. Panginoon, maliwanag na sinabi mo sa John 17, na ikaw ay hindi taga sanlibutan, na gaya, Panginoon, na tinuring mo sa amin na kami hindi taga rito, kundi kami ay taga langit. Kaya mo sa umagang ito, Panginoon, abutin po na mensahe mo sa umagang ito ang bawat isa. Ibukas ang dapat ibukas sa aming mga puso at isipan. Mata ng aming mga puso at isipan na ibukas mo, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, lubusan kaming makalaya at mapaglingkuran ka naman namin ng dapat at karapat-dapat na pagsamba at paglingkod. O Diyos, lahat ng tumatayo sa umagang ito sa harapan ng pulpito nito, Diyos, itago mo po kami lahat, lalo na yung alipin ito, Diyos. Lord, kinikilala namin na hindi namin pag-aari, hindi kami ito, O Diyos. Hindi iyo, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ikaw ang magministeryo sa buhay po namin. Lalo na sa iyong alipin ito, Panginoon. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, kung paano nung ikaw'y nangangaral sa mundo, inaabot mo ang lahat ng tao. At Lord, nakukuha mo ang kanilang mga puso at isipang maunawaan, gayon din po sa mga oras po ito. Lord, silang mga nanonood ng live, O Diyos, lalo na mga narito mismo, kaya mo nga puti mo po kami lahat. At maraming salamat, Lord, hayaan mo nga patuloy ang Lord, ang kaaway ay lagi mong biguin sa buhay po namin. Yes, Lord. Lord, anumang distraction, anumang mga pangaagaw ng focus niya, O Diyos, sa mga oras pong ito, alisin mo sa bawat isa. Kaya mo, Panginoon, na gaya ng naranapan, ikaw lamang ang pupukusan namin. O Diyos, salamat po, Diyos. Kaya hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at kalawalatian ay para sa iyo at sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Isus, sa natin nagsabi na, kaya pinapakan po natin ang Diyos sa buhay. Glory be to unto Jesus lamang. So, magandang umaga po. It's nice to meet na makita ko po ngayon at mga kadaupalad po sa dakong ito. At sa paintulutan po ng ating nanay, Pastor Richie, ay salamat. Nagkaroon po ako ng pagkakataong mamit po yung mga taga-Angono. No? Tama po ba? Angono po ba ito? Ano? At salamat po sa nandito na po kayo nung isa na kami mag-evangelism po rito nila Pastora Baby, kasama ko po yung mga kabataan. Ako po yung katuwang pagkamanggagawa po ninyo sa lugar ng Bicol. No? So, naparito lang po kami upang ibig po yung local church. Ano na rin po no, sa mga testimony po natin, and then sa totoo po, yung ating pong main church ay kasalukuyan pong ginagawa po natin. At ito po, ang lokasyon po nito ay nasa bahay po ng Galulog family. Doon po sa third floor, ano po. At ito po inaayos natin, yung po yung ano po sa akin ni Ninang Richie na tulungan ko daw po muna ang main para po may lipat ang church. So ibig sabihin, mula doon sa luma, dito po sa lugar ng Lanzones, dilipat po tayo sa Kamatis. So at least konting ano na lamang po at maayos na po yung ating panambahang lugar sa dako po ng Kamatis. At salamat sa Diyos, yun po purihin natin ng Diyos sa pamagitan po ng pamilyang Galudog. Noker po nila yung third floor at dito nga po tayo. Maaaring sooner or later mangyari po na tayo po makapanambahan na po doon. At kami naman po mag-asawa ay makabalik na rin po doon sa aming pong lugar. Kung saan po kami nakadestino, no? Sa lugar po ng Kabikulan. At meron na rin po tayo doon, main church. Ano po? Doon po sa lugar ng Balaogan, Bulac, Ansur. Yan po yung ating main. Ano? So, ibig sabihin, marami na po tayong main, marami na po tayong na-establish na gawain sa biyaya po ng Panginoon. Hindi naman po
kasama na rin po pala yung ang Batangas at ang Lucena. Tuloy po, Mami, sige po, upo po kayo para po maging komportable po nawa kayo sa pakikinig po sa salita ng Panginoon. So yun po yung aking testimony lamang po sa dakong ito. Napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa dakong ito. Bagamat andyan yung trials and testing po, pero at least hindi po nahadlangan po ng mga anumang mga balakid po yung gawain ng Panginoon. Dahil talagang pinatunayan po ng Diyos na siya'y totoo. Ano po? Totoo po siya. Kung ang kaaway ay totoo, mas totoo pong may Diyos. Amen. So, purihin po ang Diyos. Minsan pa, purihin din ang Diyos po sa kabikulan na sa pamagitan po ni Pastora Rose ay ating pong bahagi ng katuwang po sa lugar ng Matnog. No? At lahat po yung ipagpapasalamat ko dahil alam ko kung marami pang gagawin ng Diyos sa ministry nito ng BNGM o Victorious Miracle Jesus Ministry. So, salamat sa lahat pa na hindi ko pa po masabi o nasabi at hindi pa nasasabi, lahat po yun ay para sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Okay, darago na po tayo sa salita ng Panginoon. May babalikan lang tayo konti, no? Kasi napakalaga. Ngayon po, araw na ito ay Palm Day, tama po ba? Palm Day, ano po, yung bang, anong tawag dito, yung palaspas. Para sa paghahanda na tinatawag po nating tinatawag nating mahal na araw. Tama po ba? Mahal na araw ay, anong petsa po ito? April 6, 7, 8 yata po. Ano? Pero ganun pa man, ano po ba napaka-importanting para sa araw na ito? Ano yung pinaka-importanting bagay po na dapat nating alalahanin sa araw na ito? No? Yung po bang Palm Day o yung Palm Day o yung tinatawag nating salita ng Diyos tungkol po sa kanyang ginawa? Alam niyo po, lahat ng pinakita ng Biblia tungkol po doon sa ginagawang tradisyon ng mga tao sa buong mundo, kasama ng Pilipinas, na nagdaraos po ng traditional na ito po ay isang ehemplo lamang ng Diyos noong narito pa sa lupa para po makita kung paano ang preparasyon. Kasi po, yung tinatawag ng Palm Day, ito po yung victory triumph o victory entrance ni Jesus doon sa loob ng Jerusalem. Sapagkat dito na po yung tinatawag natin nalalapit na po ng kanyang pagbabayad ng kasalanan ng tao. Kamatayan sa krus. So yung huling pagpasok niya, ang tawag po ng victory triumph o triumph, ay dito na po yung huling pasok niya sa Jerusalem. Sapagkat dito na po mangyayari yung tinatawag nating Last Supper. Dito na po yung tinatawag nating huling tanaw niya sa Jerusalem, kung paanong pinupok niya ito at pinanunumbalik sa Diyos, Ama. Ay lahat ng mga ginawa po niya doon, mababasa sa Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung tanawin ito, pinakita po rito ni Jesus Christ yung pagmamahal niyang labis sa kanyang sariling bayang pinili. Ang Israel po ay bayang pinili ng Diyos para sa kaalaman po ng bawat isa. Tayo pong mga Hintil o Pilipino, Amerikano, Koreano ay hindi po belongs dito. Hindi po tayo bahagi sa kaligtasan ito. Sa kanila lamang po ito noon. Pero dahil sa biyayang dala ni Christ, wala na daw pong Hudyo o Hintil na magiging divide ay law o anumang uri ng relihiyon. Kundi ang sabi rito, through Christ na namagitan sa krus, wala na po ngayon tinatawag na taong pwedeng piliin ng Diyos pagdating sa biyaya. Dahil ang tinitingnan niya yung kanyang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat ng mga makasananang tao. At isa po tayo doon. So salamat po sa ating Panginoon, pinili po ang Pilipinas para po magkaroon ng tinatawag natin tungkulin para sa Diyos. Niniwala ba kayo? Na noon, ang prophecy po, 1990s, ay ang Pilipinas ay gagamitin para magdala ng mabuting ebanghelyo o dulos sa iba't ibang panig ng mundo at nangyari na po yun. Ginamit na po ang Pilipino para sa buong mundo. So ibig sabihin, natupad na po yung pangako ng Diyos na ang Pilipino o ang Pilipinas ay gagamitin para mangalat ng ebanghelyo ng Panginoon bilang dulos. So ngayon, na-spread na po natin, ang sabi naman ng Panginoon, binigyan po tayo ng favor. Yung invader ng Espiritu ng Diyos ay mararanasan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Amen. At ito po unang makakaranas ito ay yung mga taong may uhaw, takot at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo na yan kung sino yun. Ano po? Amen. So ngayon, dito po sa tradisyon na ating makikita ngayon, ito'y taon-taon na lamang. Ang tanong ko po, nagawa po bang baguhin ito ang tao? Ha? Sa inyo pong pagmamasid, kayo po mga narito, mga taga-anguno, napansin niyo po ba yung
paniniwala natin sa bagay na ito ay nakapagbigay pagbabago nga po ba talaga sa mga tao. Kaya makinig po kayo mabuti ha, para maintindihan po natin. Medyo may ano po tayo, babalik po tayo sa history and then sa bagong panahon through Christ. Ano po? Okay. Gusto ko po makita sa inyo, ipakita sa inyo yung pagbabago po bang may nagawa. Ang may nagawa po bang pagbabago, yung paniniwala natin sa nakaraan. Hanggang ngayon ay, ano tawag ito? Tradition pa rin sa atin panahon, ano? Yung Panday, ano pa, mga araw. Ang tanong ko po, may nagawa po bang pagbabago sa bansa yung traditional belief o yung paniniwala? Meron po ba? Kayo po mga taga rito, meron po bang pagbabagong nagawa yung paniniwala natin about dito sa tradition na ito? May nabago po ba sa Pilipinas? Ha? May nabago po ba? Ha? Meron naman siyempre. Amen. Amen po ba? Meron naman. Siyempre. Kaya nga, gusto ko ipakita ngayon sa umagang ito sa inyo po ang ibig sabihin ng religion and relation para maintindihan ng bawat isa. Kasi akala po ng maraming tao ngayon, makinig po kayo mabuti, akala po ng maraming tao ngayon, basta nasa relihiyon ka, okay na, safe ka na. Magsimba ka kay hindi, basta may takot ka sa Diyos, iniisip mo ang Diyos, inaalala mo ang Diyos, ligtas ka na pag namatay ka. Huwag pa kayo magagalit. Yan po ay isang maling paniniwala ng maraming tao na hanggang ngayon ay kanila pong dinadala at pinaniniwalaan sa kanilang mga sarili. So, ano yung pagkakaiba ng religion and then relation? Tandaan niyo po kaya nga po itong gawain natin, hindi po ito pinatawag tayong sekta, pero wala po tayong itinataas na anumang mga bagay liban kay Christ. Ano ibig sabihin? Hindi po tayo nangahawakan sa paniniwala, pero naniniwala tayo sa sinabi ni Christ. Amen? Kasi anong mapapala ng tao kung siya'y nasa ilalim ng relihiyon, pero wala namang ipinapakitang pagbabago. Pero yung relasyon kay Christ, dumirekta ka kay Christ, mayroong pagbabago yan. Amen. Kaya kung tutusin, titignan niyo po yung mga sarili, bakit kayo narito? Anong tawag sa inyo? Anong tawag baga sa atin? Mga naging Christian daw, mga Kristyano daw. Tama po ba kaya? Kayo po, anong paniniwala niyo sa inyong sarili? Ha? Tandaan niyo, ang relihiyon, tama po yan. Ang itinuturo ng relihiyon, magkaroon ng takot sa Diyos. Tama po ba? Amen. At yung mga bagay-bagay na alituntunin, kagaya ng maging mabuting tao, maging yung mga kabataan, maging masunurin sa magulang. Tama naman, di ba? Wala namang masama doon. Magaganda rin yun. Ang tanong ko lamang po, pagdating sa kaligtasan, ano ang inuutos ng relihiyon? Di ba ang sabi ng relihiyon natin, huwag po kayo magagalit. Kahit saan ka naroon, kahit hindi ka magsimba, basta may takot ka sa Diyos, iniisip mo ang Diyos, ligtas ka na. Pero according to sa mga taong nagkaroon ng relasyon sa Diyos, hindi po yun totoo. Kasi kung babasahin po natin yung kasabihan at ang Biblia, saan tayo higit na dapat maniwala? Sa kasabihan o sa sinasabi ng Biblia? Gusto ko pong pukawin ang inyong mga damdamin at kaisipan sa pagkakataong ito dahil mahirap po na inaasahan mong ikay ligtas, inaasahan mong ikay nasa relihiyon at ligtas ka, yung pala hindi. Kayo na po yung lumagay sa mga taong nasa kabilang buhay na. Halimbawa po, yung mga taong nag-aakalang kapag namatay siya, ligtas na siya, pero hindi pala. Ay namatay na siya. Ito po yung makikita natin sa tanawin sa Lucas. Ang sabi po doon, isang mayaman, di po ba? At isang mahirap. Isang mayaman at isang mahirap, namatay kapwa, sabay. At yung mayaman dinala saan? Sa naghihirap na apoy. At yung mahirap dinala doon sa bosom ng Abraham, yung mayaman doon sa naghihirap na apoy. Ang sabi doon, o yung Gehenna o tinatawag na temporal na place of tormented para sa mga kaluluwang makasalanan. So makita niyo po doon, yung tanawin na ito, ang sabi ng mayaman, naghihirap ako sa apoy na ito. Inaakala ba niya yon?
Inaakala ba niya na mapupunta sa impyerno? Bakit? Mayaman siya nung siya'y nabubuhay. Lahat ng karangyaan nasa kanya. Nung mamatay, hindi niya inaasahan, kabaliktaran. Sa palantunan niya na pag mayaman siya, marahil iniisip ng kagaya ng panahon ngayon, maraming tao nag-iisip na akala, dahil ako'y nasa isang relihiyon, ako'y namatay, ayon sa tradisyon namin, paniniwala namin, ligtas naman ako. Basta mahalaga, inaalala ko ang Diyos. Tama naman, di ba? Alalahanin ng Diyos. Pero tandaan nyo, iba ang relasyon doon sa relihiyon. Ulitin ko ha. Yung relihiyon, tinuturo yun. Pero ang relasyon tinuturo, mas malalim doon sa relihiyon. Kaya nga, anong silbi ng salitang pagmamahal kung yung pagmamahal hindi nararamdaman sa'yo? Nakuha niyo po ba? Halimbawa, sa mag-asawa, nung magligawan, sweet. Nung makasal na, parang nawala na yung sweet. Ibig sabihin, mag-asawa sila, totoo yun. Pero ang tanong, yung unang sila nagliligawan, napakaganda ng relasyon. Ano? Halos sabihin natin, walang oras na hindi sila nagpapadama sa isa't isa ng pagmamahal. Pero ito na yon. Nung sila pumasok na sa kasalan, nagbago yung kanilang pasimulang ginagawa. Sinasabi ng asawa, mahal kita, pero walang hug, walang kiss, wala na yung gaya ng dati. Ang ibig sabihin pa, pag nagbago yung pagmamahal, ano silbi nito para sa isa't isa? Ganun din ang tao. Lahat naman ng tao, pagtatanungin mo, kilala mo ba ang Diyos? Lahat naman ng tao sasabihin, kilala natin ang Diyos. Kilala ng lahat ng tao. Pero iba yung taong may pagkakilala at may pagsunod. Kesa doon sa taong kinikilala lamang ang Diyos. Kasi parang nakontrol niya ang Diyos eh. Hindi siya kinukontrol ng Diyos. Pag ganun na nangyayari, may malaking tanong sa mga taong iniisip nila ang Diyos. Pero wala silang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya nga sabi ko po, babalik tayo sa history about doon sa ibinigay ni Christ na alituntunin sa ating mga tao. Ang sabi ni Christ, ganito po, hindi yung namang nakikinig sa akin, kundi yung gumagawa ng aking kalooban, ang siyang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, isipin mo, kung ikaw talaga ay may paglimiting makapasok sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan, susundin mo ang salita ng Diyos. Bibitawan mo yung dapat mong bibitawan. Yung paniniwalang mali, dapat mo nang i-reject yan sa buhay mo at tanggapin mo ang salita ni Kristo. At ang salita ni Kristo, ang tunay na magpapalaya sa iyo. Totoo po yan. Pag hindi ka pinalaya ni Kristo, mananatili ka sa maling akala mo ay tama. Kaya nga gaya ng mayaman, namatay sa akala niya, yung pagiging mayaman niya ay wala nang konekta doon sa pagiging paghihirap na kanyang daranasin pag namatay siya. Kaya sabi niya kay Abraham, nakiusap pa, Abraham, pwede po ba si Lazaro papuntahin mo sa mga kapatid ko? So nagkaroon siya ng concern. Kanino? Hindi na sa kanyang sarili kasi siya andun na eh. Naghihirap na siya doon sa apoy. Ang sabi niya, baka sakali naman yung mga kapatid ko, wag na mapunta dito sa lugar na pinasasadlakan ko ngayon. So isipin niyo, ang totoong nag-aalala ay hindi po yung mga buhay sa mga patay. Kung hindi, ang tunay na nag-aalala at nag-aalala ay yung mga patay sa mga buhay. Isipin niyo po, unawaan niyo to. Kung alalahanin mo yung namatay na, dapat ka magtaka at magtanong sa sarili mo. Yung bang patay, hindi pa dapat na mas higit yung concern sa iyo na buhay. Kasi alam na niya yung kinalalagyan niya eh. Alam na niya yung sinasabi, kung ano yung dinaranas niya kung saan sa nandun eh. Kagaya ng mayaman, naghihirap akong tunay sa apoy na ito. Pwede po ba yung kamay ni Lazaro idudot sa tubig at ipatak man lang sa aking dila sapagkat naghihirap ako. So pinatunayan lamang ng lalaki na wala doon sa kanyang pinaniwalaan nung siya nabubuhay pa ang dahilan para siya ay maligtas. Kundi kapalaluan ang sabi doon. Dahil sa pagiging mayaman niya, hindi na niya inalintana ang kapwa niya. Wala na sa pakialam sa mga pulubi kagaya ni Lazaro na kung saan naghihintay lamang ng mumu niya, hindi pa niya mabigyan. Kaya nung mangyari, yung nararapat, namatay sila, ito na po yung kinasadlakan ng mayaman. Ang tanong ko po rito, wala rin pagkakaiba to sa relihiyon at sa relasyon. Yung relasyon, itinuturo ka nito para sa higit na mas malalim na pagkaunawa mo kay Kristo. Pero ang relihiyon, hanggang doon lamang yun. Itinuturo nito yung mga
yung mga basic lamang na dapat matutunan. Kagandahan, kabutihan, kagandahan, yun lang. At tinuturuan ka ditong magkaroon ng takot sa Diyos, yun lang. Pero ang relasyon, iba. Iba ang relasyon. Palalalimin ka dito kay Kristo. Amen. Hindi, kung tutusin, dapat nga ang tawag sa atin, mas dapat tayo ang tawaging mga reliyoso eh. Bakit po? Kasi yung pagiging reliyoso mo, totoo, malalim. Yung mga pagiging reliyoso sa sanlibutan, lumalalim sa kung ano lang yung kanilang naabot. Dahil yun lang ang kakayanan nila. Tayo, nagiging malalim kay Kristo, hindi by might, but by the Spirit of Amen. God. Hindi po dahil sa ganang atin, kundi sa ganang Espiritu ng Diyos na sumasa atin, kaya tayo nito inuutukan para lalong mahalin si Christ at lalong paglingkuran siya ng tama. Kasi dati mali na yung mga ginawa natin paglilingkod sa Diyos eh. Mali na nga yun eh. Kaya nga ang ginawa ng Holy Spirit sa atin, yung third person of God, God the Father, Son, and the Holy Spirit, yung Spirit ito, ang sabi ni Jesus Christ, pag ako'y bumalik na sa Ama, susubuin ko siya. Sino siya? Yung Espiritu ng katotohanan at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga bagay. Kaya itong Espiritu nito, nung ma-born again ka, kumasin na sa buhay mo. Amen. At nagkaroon ka ng bagong relasyon at pananaw sa Diyos. Amen. Hindi ka na dating reliyoso, kundi may relasyon ka na sa Diyos. Amen. Yun eh. Ang pinaka-importante, yung relasyon na intindihan mo ngayon kaysa doon sa relihiyong na intindihan mo nung una. Na ang relihiyon, itinuro ka nitong tama, kilalanin mo ang Diyos, pero walang malalim na pagsunod. Sino ba ang maliligtas? Yung sumusunod, hindi yung mayroon lamang naiintindihan. Nakuha niyo po ba? Maganda na sana eh, may naintindihan tayo tungkol sa Diyos, pero hindi natin masunod dahil ginagawa na nito by own might, sa sarili nating lakas at gawa at talino. Kaya nga ang Israel, bakit hindi nakapasok sa biyaya ni Kristo? Hinanap nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon bumagsak ang Israel sa kategorya ng Diyos pagdating doon sa panuntunan ng Diyos. Bakit? Hinanap ng tao noon si Yahweh o ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga ginawa. Eh hindi ganun ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, hanapin sa by faith. Amen. True by faith. Yan ang sabi ng Biblia. Makikita mo ang Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Tatanungin ko po kayo. Sa pagkakataon to, narito tayo, ilan tayo dito, narito. Tatanungin ko kayo, nasan ang Diyos? Nasan ang Diyos? Ha? Ang Diyos po, Pastor, ano po siya? Espiritu. Hindi po natin nakikita. Tama, sa isang banda, oo naman. Pero tignan mo yung katabi mo. Sa sino man tumanggap kay Kristo, pinagkaloobang maging anak ng Diyos. Kaya pag nakita mo sa sarili mo, pag nakita mo yung katabi mo, na tumanggap kay Kristo, pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos. At nakikita mo na sa Kanya ang katangian ng Diyos. Hindi ko sinasabing, perfecto na ang katabi mo. Kaya nga sabi ko sa inyo pag napalaya ka sa reliyon at dinala ka ng Diyos sa relasyon, maniwala ka. Totoo, lahat tayo may pelo sa buhay. Lahat tayo may mga side effects sa buhay. May mga negative tayo sa buhay. May mga mali at may mga, hindi tayo perfecto, ika nga. Pero nung makilala natin si Christ, unti-unti tayo ginagawang perfecto ng Diyos, kagaya niya. Hindi papayag ang Diyos na hindi tayo maging katulad niya. Bakit? Ang pagpasok sa langit, pag hindi natin kawangis ang Diyos, hindi ka makakapasok. Huwag po kayo magagalit. Baka sabihin niyo, napakano naman na itong mga, ano na to, mga born again na to. Hindi po. Yan po ay according sa Bible. Nasabi ni Christ, living like Jesus. Unawain niyo po ha. Pag sinabing living like Jesus, mabuhay katulad ni Kristo, bay mahirap yun kung iisipin mo. Oo, by on your own might. Totoo. Pero, pag isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, magagawa mong gawin ang mga bagay na inuutos ni Kristo. Na yung sumunod sa Kanya, sumunod sa Kanya at gawin ang kalooban niya, magagawa na natin. Bakit? Hindi naman ikaw ang gagawa Yung Espiritu na tinanggap mo mula kay Kristo, ang magdadala sa iyo sa katangian bilang kay Kristo. Ano ibig sabihin? Wangis ni Kristo. So, tanong ko lang po sa inyo, mga minamahal, yung salitang born again, reliyon ba ito? Hindi. Hindi po reliyon to. Ang ibig sabihin po ng born again ay relasyon. Nagkakamali ang marami, no?
Sa Antioquia, sabi ng Book of Acts, tinawag una ang mga tao doon na followers ni Christ na mga Kristyano. Tama po ba ako? Amen. At yung mga taong tinawag na Kristyano sa Antioquia, ito yung mga taong na born again. Okay, huwag yung mamiss ito ha. Yung mga taong tinawag na Kristyano sa Antioquia, ito yung mga na born again. Yung sinasabi ni Christ na John 3:3 to 7, na you must be born again. Makinig po kayo mabuti ha. Kung babasahin natin yung John chapter 3 to 7, ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless you born again in the Spirit, maniwala ka in water, you cannot see the kingdom of God. Ay dumaan si Nicodemo doon, dumaan tayo doon. Ibig sabihin, mas mapapadali sa atin magawa natin ang kalooban ng Diyos dahil pumasok na tayo doon sa isang napakagandang tipan sa Diyos na makipag-isa sa Kanya through the Holy Spirit. At ito po yung pinaka-importante na unang-unang dapat ginawa po natin ay magpasakop sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para magawa mo at masundan mo at magawa mo ang kalooban ng Diyos. Masunod mo ito. Dahil kahit basahin natin to, tignan nyo nga yung religion, ano? Basa ng basa tayo ng Bible, pero wala naman tayong naiintindihan. Hindi naman natin masunod. Bakit? Kasi nga walang guided ng Holy Spirit. Kaya nga yung Holy Spirit na ito, napaka-importante. Napaka-importante. Sapagkat, sabi nga dito ni Jesus kay Nicodemo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Paano yun? Langit ka agad ba yun? Hindi. Ibig sabihin, una, bago makita ang Diyos, kailangan mamatay tayo, physical, tama po ba? Pero kahit kay buhay, makikita mo ang Diyos through the Bible. At doon, sa pamagitan din ng pananampalataya mo, makikita mo ang kawangis ng Diyos sa pamagitan ng iyong mga kapatiran, ng mga taong sumusunod din kagaya mo kay Kristo. Yan ang mga binago ng Diyos. Yan ang mga totoong mga tinatawag nating binago, hindi sa anyong physical, kundi sa pagkatao, sa espiritu. Kaya nga, ang tawag sa iyo at ang tawag sa lahat na kagaya nito ay mga na born again o born again. Hindi natin pinangangalandakan ng born again. Minsan naalala ko po, nag-vision kami doon sa isang lugar po sa Kabigulan. Ang sabi sa akin ng isang nanay, huwag na kayong mangaral dito kasi may reliyon na kami. At ang sabi ko po, tama naman po, ginagalang ko po reliyon niyo. Ang tanong ko lang po ganito ano po ba nagawa sa inyo ng reliyon? Naging panatiko kami, naging religyoso kami. O, tama naman, di ba? Gagawin ka talagang religyoso nito. Pero ang tanong ko, nung tinanong ko sa ganitong tanong na ito, matanong ko lang po kayo. Huwag kayo magagalit. Sige, ano ba yun? Ligtas na po ba kayo? Hindi siya nakasagot. Ang issue dito, pag pinag-uusapan ng Diyos o ang Biblia, kaligtasan nito. Kasi ang reliyon itinuturo yung mga mabuting bagay. Pero ang Biblia itinuturo nito kaligtasan. Pinakita ko sa kanya katotohanan. Ang sabi ko sa kanya, tama po tayong magpakailalim sa reliyon. Pero tatanungin ko kayo sa pagkakataong ito, kaligtasan o reliyon? Nagtanong sa akin. Teka, kailangan ko ba sagutin yan? Kasi alam niyo po, concern ako sa kaluluwa ninyo, hindi po sa reliyon. Ako, dyan din po. Kung katoliko kayo, katoliko din ako. Kung religyoso kayo, religyoso din ako. Pero mas concern ako sa kaluluwa ko. Hindi po sa kung ano estado ko dito sa lipunan, sa bayan ninyo, kung ano man yung katungkulan sa reliyon. Basta ang akin naman concern ako sa kaluluwa niyo. Tanong ko po sa inyo, pag namatay kayo, halimbawa po, huwag naman nawa, sabi ko sa kanya, mamaya o bukas, ligtas na kayo. Nagkaroon ng tanong. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Pag ang reliyon niyakap mo, at tinanong ka sa ganong parte ng buhay mo sa pagiging religyoso mo, wala ka talaga may sasagot. Kasi alam mo, wala kang alam sa Bible Wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya pinakita ko sa kanya ang difference ng religion and then ng Bible. Ang Bible kako itinuturo nito kaligtasan. Pero ang reliyon, tinuturuan po tayo magkaroon ng takot sa Diyos, sumunod, maging mabuting tao. Tama naman sana. Kaso nga lang dapat lumalim pa tayo doon. Include mo ang Bible. Isama mo ang paniniwala sa Biblia. Kasi kung religion lang maniwala ka, hindi ka maliligtas. Ang issue natin ngayon ganito.
Sabi ng marami, kahit ako nagsasabi ako, malapit na ang Diyos bumalik. Tama po ba? Kung malapit na bumalik ang Panginoon, ibig sabihin dapat maganda ng mga tao. Sa sansinukob, sa 10 sanlibutan. Ang tanong ko, isa ba tayo sa naghahanda sa pagbabalik ng Diyos? Sinasabi ng Biblia, malapit na si Jesus. Sabi niya sa Matthew 24, tandaan ninyo, ang sign ng aking pagbabalik, nakikita niyo ba yan? Yung batong yan, walang matitira dyan na bato na nakapatong sa kapwa bato. So inisa-isa na ni Jesus Christ. So sa mga disipulo niya, ipinapakita yung pagkawasak ng lahat ng bagay. Amen. Ibig sabihin po ba, mawawala ang lahat ng ito? Mawawala ang lahat ng ito. Amen. Magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng tagutom. Ang sabi ni Jesus Christ doon sa mga bagay nito, pasimula pa lamang yan. O, ibig sabihin, more pa. Ibig sabihin yung giyera, tagutom at kahirapan, hindi pa pala yung final na dapat natin harapin, na kahirapan sa uling panahon. Ang sabi niya, bago ako pumalik, yan muna ang makikita ninyo. So ibig sabihin, nung mamamalasan natin yung giyera, tagutom at taghirap, lalo na yung dumaan pandemya sa atin. Alam niyo po ba yung COVID, di ba? Sinong hindi natakot sa COVID? Lahat naman halos natakot. Pero kami mga mananampalataya, tayong mananampalataya, hindi tayo takot. Amen. Bakit? Pag alam mo ang stand mo, alam mo yung pinaniniwalaan mo, wala kang dapat ikatakot. Na alam mong oras, o anumang oras, mamatay ka, ikaw ay kapiling ng Diyos. Na bakit? Kasi naniwala ka rito, hindi sa relihiyon. Umalis ka sa relihiyon, dito ka ngayon dumako. Dito ka ngayon pumuesto sa katotohanan ng sinasabi nito. Dito ka naniwala, dito ka sumunod, dito ka namuhay, at dito mo nilaga ang pananampalataya mo. May kaligtasan ka talaga. Kaya nga, unlike doon sa nakaraan tayong namumuhay sa relihiyon. Ulitin ko po, huwag po kayong magagalit. Hindi po ako nanunulig sa ng relihiyon kasi napakalaga po din sa akin ng relihiyon. Kasi dito po talaga sinisikligit ng Diyos yung paniniwala ng mga tao. Bakit nga may Muslim? Bakit nga may communism? Bakit mayroong mga tinatawag tayong mga ganitong tao? Mga atheism? O bakit may mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Bakit may mga taong naniniwala na ang Diyos ay yung tao? Naniniwala kayo may mga taong hindi Diyos ang tao? Totoo po yan. May kilala po ko. Hindi lamang 5, 6 na tao ang kinikilalang Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi si Jesus. Tao. Yung isa pa nga, ang alam ko, isang napakasikat na football player. Ginawang Diyos po ng mga tao. Kung may Pasko rin sila, gumawa rin sila ng sarili nila ng Pasko. Ang Pasko nila, kung kailan pinanganak yung football player na yun, yun ang Pasko nila. So ibig sabihin, tignan nyo, hindi lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay nakapokus lamang sa Diyos at sa sitwasyon ng mundo. Hindi. May mga tao na nakapokus din sa kapwa nila tao. Yung pa nga, sa mga bagay-bagay sa mundo, no? Sa mga bagay na nakikita sa paligid, pinaniniwalaan yung mga lahat ng bagay. Sinasambay ng maraming bagay. So, unawain nyo itong mga minamahal. Ang tanong ko lamang po ay ang tungkol sa pinatawag nating yung relihiyon at ang relasyong binigay sa atin ng Diyos. Saan nga ba tayo hanggang ngayon naroon sa pagitan ng dalawang to? Tayo pa'y nanatili sa relihiyon o doon sa relasyong binigay ni Kristo? Tandaan niyo, napaka-importante maintindihan natin to dahil sabi ko nga, mga kapatid, hindi naman talaga totally dapat ang bantayan natin ay yung pagbabalik ni Christ. Dapat natin munang intindihin ay yung kamatayan ng bawat isa. Kasi kahit hinintay mo yung pagbabalik ni Christ, paano kung mamaya kukunin ng isa sa atin? Yun ang dapat natin maintindihan Binabantayan mo nga yung pagbabalik ni Christ at pilit mong hinahanap at inintindi yung pagbabalik ni Christ, mga palatandaan. Ang tanong ko, yung palatandaan ba ng buhay mo nakatala sa Bible? Wala. Kaya nga hindi nakasulat kung gaano tayo kahaba ang buhay natin sa mundo Hindi tinala sa Biblia kung kailan ka mamamatay. Bakit? Kaya nga isang preparasyon yun na dapat ang tao dahil walang hanggang buhay meron, kundi meron na hangganan, ibig sabihin, ibinigay ito ng Diyos sa atin para lalo tayo mag-isip at maghanda para sa ating mga sarili. Kaya nga walang nakalagay dito, kung 120, dati umaabot ng 969 ang buhay ng tao, o 66, hanggang na bumaba ng bumaba. Nung dumating na yung flood, biniba ng Diyos 120 ang edad at buhay ng tao. Natandaan niyo po ito sa Book of Genesis chapter 6. Nung ibinaba niya yung buhay ng tao sa 120 na lamang, meron pa rin na buhay na mahigit. May 100 plus, 110, 120 rin, may 121, balita ko lang. Pero
Ang tanong ko po mga minamahal, okay, naikondisyon mo na ang buhay mo, na ikaw ay maaring umidad ng ganon. Ang tanong ko lang po, aanin mo yung 100 kung wala ka namang magandang relasyon sa Diyos. Aanin mo yung ikaw ay umidad ng maiksing buhay kung wala ka namang relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ko po sa inyo at sasabihin sa inyo, kay mahaba kay maiksi, ang mahalaga, may tama kang relasyon. Amen. Yun ang importante. Kasi bakit po mga minamahal, sabi ko nga po sa inyo, ang tao, hanggat di nararanasan ng impyerno, hindi yan magkakaroon ng yung pag-aawit ng kanyang sarili. Kasi ang impyerno, maniwala po kayo, tinuturo ng Bible yan. Ang impyerno, hanggat di nararanasan ng isang kaluluwa, wala yan sasabihin. Kaya nga, ang mga tao dito, sinimplete ngayon. Dahil buhay pa eh. Hindi pa inintindi yung kamatayan nila. Bakit? Darating naman yung kamatayan ko. Nakahanda ka kang mamatay. Ang problema, yung eternal life sa impyerno, eternal na, walang hanggang paghihirap. Kung walang hanggang paghihirap, meron namang walang hanggang buhay na masaya, bakit hindi mo na lang piliin yung walang hanggang buhay na masaya? Ba't ang iniisip mo ay yung buhay na walang hanggan na doon sa kapahamakan, meron namang pagkakataong magkaroon ka ng buhay na walang hanggan masaya at kasama ng Diyos. Amen. Kaya nga po, bakit tayo nangangaral sa mga kalsada, television, sa radyo, para mapukaw ang puso at buhay ng maraming tao na manumbalik na sa Diyos. Kasi ang tao pag namatay, dalawang destinasyon niya lang yan. Dahil ikaw namumuhay sa reliyon, pasok ka doon sa impyerno. Pero kung ikaw namumuhay sa relasyon sa Diyos, doon ka sa eternal na buhay. So, ganoon lang kasimple ito. Kaya nga nangangaral tayo, nagtuturo kagaya ito, bakit may fellowship dito. Para yung mga taga rito ay unti-unti manumbalik, hindi naman kayo na narito na. At yung mga kapitbahay nyo pa dyan ay unti-unti na rin manumbalik sa Diyos. Amen. Dahil totoo, mga minamahal, hindi natin iniisip ang impyerno. Hindi natin iniisip ang langit dahil buhay pa tayo. Bakit? Tingnan nyo, tanungin yung mga tao sa paligid. Simba tayo? Ay, nako, wala akong panahon dyan. Huwag kayo magagalit, di ba? Totoo yun. Ayayahan mo yung mga taong yan. Lingkod na po tayo sa Diyos. Ay, nako, ang dami ko pang gagawin. Di ba? Alam niyo yung panoorin ito, tanawin ito, natanong na natin sa Bible yan. Naalala niyo sinabi ni Jesus? May isang mayaman na naghanda ng kanyang pigil. At ang sabi sa mga alipin, sige, itoto nyo na ang preparasyon. Lahat ng dapat katayin na. At ito, pagkatapos niyan, imbitahin nyo lahat ng tao. Naalala niyo yun? Amen. O, di ba? Yung kinukwento ito ni Jesus Christ, eksakto doon sa kapanahon na niya, ginagawa niya yung bagay na ito. Until now, ginagawa pa rin po ng Diyos sa buhay po natin ang ganitong uri ng pananawagan. Naganda ang Diyos ng piyesta, hindi nga sa physical, hindi sa mga material, sa spiritual. Pero tignan nyo, no? Ano sabi ng mga alipin? Sige po, tatawagin na po namin yung mga tao aming makikita. At nung sila ay nag-anyaya na doon sa piging ng hari, may dumating? Wala. Anong sabi ng mga katulong? Panginoon, busy daw po eh. Yung isa magpapakasal, yung isa may nabiling lupa. At titignan po niya, may baka po yung isa nabili at kanya po daw isisingkaw pa yung baka na nabili niya. So lahat busy. Kayo mga narito, palakpakan natin ng Diyos. Kahit anong busy ninyo, binigyan nyo ng panahon ang Diyos. At hindi lamang dapat sa pagkakataon na ganito, kundi talagang pagganitin sa ganitong araw ng pitong araw ng linggo, sasambahin talaga natin ng Diyos. Kasi sabi ng mga ngaral, ang buong katungkulan ng tao sa Diyos, hindi para paligayahin ng asawa at anak at bigyan ng maraming buhay, kundi paglingkuran din ang Diyos. So, huwag mo i-set aside ang Diyos. Laging priority sa pamilya, sa sarili ang Diyos. Huwag niyo pong mamiss ito. Sapagkat ang maraming tao ngayon, pag ikaw'y nananawagan nangangaral, niliyon lang yan. O diba, nasanay ng tao na makarinig. Kaya alam niyo po ba, nung dumating si Christ sa mundo, nagsimula na ang grace, until now, 2023. Ibig sabihin, kung papatayan natin talaga yung kapanganakan ni Jesus Christ is 0-0. Okay, this is starting ng 2000, bago mag-2023. Doon tayo sa pinakapunto, sa dulo. Di ba? Ano ba? Doon pinanganak talaga si Jesus Christ. 81, sabihin na lang natin. Ngayon, 2023 na, isipin ninyo, hanggang ngayon, 2,000 taon na, si Kristo ay nananawagan sa pamamagitan po natin.
sa pamagitan ng ganitong pagsamba, sa ganitong paglilingkod, at maging sa pangangaral sa TV, sa radyo, ang Diyos hindi po nagsasawang magpaalala sa tao. Ang iniisip kasi ng mga tao pag narinig nila ang pangangaral, mga ganitong pagtitipon, sayang ang panahon ko dyan. No? Tingnan nyo, di ba nakakalungkot? Bakit? Kasi yung mundo, naikondisyon na ang tao sa kung ano yung mga bagay na nakaduty sa kanya. Halimbawa, mula Monday to Sunday, ito yung kanyang ginagawa sa pamilya niya. Kinalimutan na yung ikapitong araw ay para sa Diyos. At nakakalungkot yun para sa Diyos. Kasi alam ng Diyos na kapag itong taong ito ay namatay sa ganung kalagayan, alam niya mapapahamak ang kaluluwa nito. Alam na ng Diyos yan. Bakit? Inutos niya na sampahin ninyo ako, paglingkuran niyo ako. Yun ang utos ng Diyos. Yun po ang buong katungkulan ng tao. Ang problema ang tao, dahil may kondisyon na sa kung ano yung sitwasyon niya sa buhay, pasa na sa doon. Kaya nangyari, naalala lang ang Diyos pag may sakit na, mamamatay na, pag na-disgrasya, pag may pangangailangan, may mga nasa alanganin ng sitwasyon, saka lang nila naalala ang Diyos. Ito isang hindi magandang tanawin para naman sa Diyos. Naalalahan nilang ako nang nilikha ako kapag may problema, napasok sila sa mga suliraning hindi maganda, saka lang nila ako kikilalanin, saka lang nila ako i-acknowledge, saka lang nila ako tatawagin at pasasalamatan. Pero ang totoo, nilikha tayo ng Diyos para sambahin talaga ang Diyos. Itong araw na ito, dapat talagang sasambahin ng lahat ng tao. Walang matitira dapat sa kanya-kanyang bahay. Dapat ang buong Pilipino, buong mundo, sa araw na ito ay sumasamba talaga dapat sa Diyos. Sa kung ano yung inirespetong araw ng mga tao o ng mga mananamba sa Diyos. Tayo, linggo tayo. Ito yung iginagalang din ng Diyos para sa atin. Na dito natin sa sinasamba, dito nalulugod ang Diyos. At dito labo nag-aalwal ang Diyos ng pagpapala niya, binibindisyon na niya tayo dito. Kasi yun ang totoo po eh. Nung minilikha niya lahat ng bagay, binindisyonan niya o pinagpala niya ang ikapitong araw. Kaya yung mga pagpapala, mararanasan niyo hindi Monday. Hanggang Saturday, hindi po Sunday. Nakakalungkot. Kaya akala niyo pagpapala dahil ang lakas ko. Ako na may matalino, may pinag-aralan ako. Totoo yan. Isang opportunity yung binigay sa iyo ng Diyos. Pero pag inalis ng Diyos ang lakas mo, ang talino mo, saan na ngayon? Ano na maging kalagayan mo sa mundo? Hindi naisip ng tao, di po ba? Ang lahat ng meron tayo, ganda, talino at lakas, ay hiram natin sa Diyos. Nakalimutan ng tao dahil may kondisyon siya ng mundo sa mga bagay na akala niya, ang Diyos ay para lamang remote control na kapag kailangan niya, tsaka lang niya palalapitin, tsaka lang niya kikilalanin, tsaka lang niya acknowledge ang Diyos. Mali. Ito yung sinasabi ko po sa itinuro ng relihiyon. Pero pag itinuro sa iyo ay yung relasyon, Sabado pa lamang ng gabi, nananabig ka na para sa kapitong araw. Dahil itinuruan ka ng relasyon. At bakit ko ibinigay itong relasyon? Bakit ko ini-insisto? Kasi maniwala po kayo. Maraming taong mali ang paniniwala about salvation. Akala nila, pag nasa reliyon sila, ligtas na. Hindi. Tayo nga, kahit religyoso, kapag hindi tayo ganap na sumunod sa kalooban ng Lord, alam nyo, may posibilidad na hindi tayo makapasok sa langit. Salamat na lamang kay Kristo dahil not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Nagagawa natin maglingkod sa Diyos. Nagagawa natin parangalan ng Diyos. Totoo po yun. Kasi sasabihin ng maraming tao, kaabalahan lang yan. Kikita pa dapat ako dyan. Kaya nga ito sasabihin ko sa iyo, ulitin ko. Kung yung lakas na sinasabi mong dahilan para mag-produce ka ng pangangailangan ng pamilya mo, ay alisin ng Diyos, ano na ang mangyayari sa iyo at sa pamilya mo? Buti kung ikaw lang, apektado pati asawa at mga anak mo. Dahil lamang sa pagyayabang mo sa Diyos, na akala mo hindi pagyayabang, kasi sasabihin mo kalabisan na dapat araw ng linggo, may overtime ako, double pay ako dyan, kikita ako ng malaki dyan. Mali! Itong araw na ito nga nakalaan yung extension ng biyaya mula Monday to Saturday. Dahil dito niya binibindisyonan ang tao at ang lahat ng bagay sa araw na ito. Kaya nga dito tayo nakaka-receive ng pagpapala. Maaaring hindi mo makikita sa pamagitan ng iyong paningin, pero tandaan mo, hindi pa tumutuntong ang Monday, ang mga biyaya ng Diyos ay nakaprepara para sa iyo at sa pamilya mo. Nakahanda na, ibig ko sabihin. At yung mga bagay na hindi mo pa mararanasan bukas,
Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos, masasagasaan ka bukas, iiwas ka na ng Diyos dun. Bakit? Dahil sa iginalang mo ang araw ng kanyang panambahan. O araw na kung saan ay sinamba mo ang Diyos. Ito ang hindi naiintindihan ng maraming tao dahil nga na-condition siya ng mundo. Ang akala ng tao, dahil sa kanyang talino at lakas at galing, nagawa niyang paunlarin ang kanyang sarili. Sa Deuteronomy, may sinasabi ang Diyos, huwag niyong isipin na ang inyong mga tinataglay na kasaganaan ay dahil sa inyong lakas at talino. Hindi. By grace pa rin ng Diyos yan sa inyo. Biyaya ko pa rin yan. Amen. Dahil Diyos niyo ako, tungkulin ko, alagaan kayo at pakanin. Sundin niyo man ako, hindi. Pero tungkulin ng Diyos na gawin nito sa atin. Tingnan niyo po, di ba? Nakakita kayo ng mga taong mas masahol pa sa kalagayan natin. Yung mga taong nandyan po sa kalsada na bubuhay. Tumitira sa isang puno diyan. Ha? Sa mga kariton diyan. Tingnan niyo, dahil sa pagmamahal pa rin sa kanila ng Diyos, namatay po ba kagad sila? Hindi. Tungkulin kasi ng Diyos na kahit sila sa ganung kalagayan ay pakanin pa rin ng Diyos. Dahil nilikha sila ng Diyos. Amen. Sana maintindihan natin kung paano dapat nating mahalin ng Diyos. Amen. Maunawaan ng ito yung damdamin ng Diyos sa tao. Na hindi lamang tayo pakanin, kundi bigyan din ng hindi pa nangyayari ay yung pangakong buhay na walang hanggan. Hindi pa man namamatay, pero pinangako na niya ang buhay niya na walang hanggan. Ito yung gusto maintindihan ng Diyos. Wala ka pa, hindi ka pa namamatay, pero yung buhay na walang hanggan nakalaan na sa'yo. Ito ang gusto ng Diyos na maintindihan natin. Aanin mo na maintindihan mo ang mundo na walang kaugnayan at walang bagay na ipinangako para sa buhay na walang hanggan. Aanin mo ito kung mananangan ka sa mga nakikita mo. Alalahanin ninyo, kung ang puno ay nagsimula sa pagiging buto, dapat maintindihan mo, mamamatay din yan. Gaya ng tao na mula sa pagiging sanggol, ito'y nagiging adult hanggang sa ito'y maging tumanda at mamatay. Isipin nyo, ang lahat ng bagay ay walang nananatili. Amen. Ulitin ko po sa inyo, kung ang nakikita mo mga magagandang bagay na yan na ginawa ng kapwa mo, ng tao, na matatalinong tao, lahat ng yan, kahit ang bagong bahay, pasilin ninyo. Bumilang ka lang ng 1 buwan, 2 buwan, lalo na 1 taon. May pagbabago na yung magandang bahay ng unang tinayo. Kumukupas. Ibig ng kayamanan, ibig ng lahat ng tinatangkilik. Lahat ng yan ay dumadaan lamang sa tao. Amen. At minsan pa, yung iba hindi nadadaanan ng biyaya, na nagaya na nadadaanan ng maraming tao. Tingnan nyo yung feeling, kalagayan ninyo. Kayo dito kahit pa paano kumakain kayo 3 beses sa araw. Pero may mga taong hindi man lamang halos makakain, pero buhay sa biyaya ng Diyos. Yung mga taong pag hindi kumain, hindi kakain, hindi tutuka. Pero pasalamat nga kayo. Nakakakain pa kayo ng 3 beses, tayo nakakakain pa tayo ng 3 beses ang araw. Grace ng Lord yun. Amen. Hindi ko sinasabi yung mga mahihirap na yan ay pinagkaitan ng Diyos ng kabutihan niya. Hindi. Dapat matagal ng patay ang mga tao niya kung tutusin. Bakit? Isipin ninyo, kung walang mapupulot ka na bote, walang mapupulot na dyaryo, hindi sila kakain. Pero kahit minsan, 1 araw, 2 araw wala silang kain, buhay pa rin. Yun ay biyaya ng Diyos para sa kanila. Sana maintindihan natin yung kabutihan ng Diyos sa tao. Huwag natin po itong, huwag natin hindi alintagain yung bagay na ginagawa ng Diyos. Kagaya nito, araw ng linggo, sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo talaga ang Diyos. Nakaunawa ka eh. Yung bang naunawaan mo, pag ito'y naunawaan ng ibang tao, hindi ba rin nila gagawin ito? Ano naman dapat ang maintindihan natin eh. Pasalamat ka. Hindi ka nandun sa kalagayan ng mga taong yan. Amen. Nandiyan ka sa kalagayan mong yan. Amen. Dahil kapag ikaw ang nilagay marahil doon sa kalagayan ng mga taong baka matagal ka nang namatay. Amen? Amen. Hindi ikaw yung ginawang pulubi. Amen. Kaya kung ano yung kondisyon ng buhay mo ngayon, magpasalamat ka. Yan ay biyaya ng Diyos. Lalo na makilala ka at makilala mo ang Diyos. Nung mapasumpong sa iyo ang Diyos, napakapalad mo na kaysa sa mga taong mayayaman. Bakit? Tandaan ninyo, yung mayayaman, bumibili ng kaligayahan yan. Tatanungin ko kayo, ano ang pinakamahal na pasyalan sa buong mundo? Alam ko, Moscow. Kung wala kang milyon-milyon dyan, hindi ka pwede pumunta dyan. Marami pumupunta dyan mga bilyonaryong tao para lang aliwin ang sarili. At then pagbalik sa sariling bansa, the same, kung ano yung problema niya nung inalisan niya yung bayan niya, bahay niya, pagbalik niya, yung pa rin ang problema niya.
Nakuha nyo? Amen. Binibili ang lahat ng kaaliwan para maaliw sila. Pero hindi sila masatisfy. Bakit? Unless na wala. O kung si Kristo ay nasa kanila. Kakita ninyo, dapat tayong mga anak ng Diyos, dapat higit tayo nagpapakita ng higit na dapat tayo yung ano no? Yung energetic pagdating sa maraming bagay. Bakit? May Diyos na ako, mayaman pa ako, masagana pa ako, wala pa akong karamdaman, nandiyan po pa ako. Di ba dapat tayo pinakamasaya? Kung tutusin na. Minsan nga nakakalungkot tignan yan, no? Yung mga tao diyan, yung mga sinasabi ko kanina, nagagawa pa nilang magtumawa sa kabila ng kahirapan. Anong sikreto ng mga tao ito? Nagagawa pa nilang magbiro kahit na sila ay data lamang ang nagpapakain sa kanila, bote lamang ang nagpapakain sa kanila. Samantalang tayo, wala nga tayo doon sa ganung sitwasyon. Parang ang lungkot-lungkot natin. No? Minsan, hindi meron tayo, hindi may maintindihan sa kalagayan ng tao sa mundo no? Alam niyo po, kung ikaw ay ganito na kalagayan mo at nakilala mo pa si Kristo at nagpakilala sa si Kristo, higit kang mapalad. Amen? Paano pa kaya mga taong ito? Kung makilala nila si Kristo, naalala ko po, maraming ganyang tao ang inangat ng Diyos ang buhay. Nung makilala nila si Kristo, mas masahol dyan. Hindi lang adik, hindi lang ganito, hindi lang lulun sa ganitong bisyo. Mga nabago kay Kristo. Alam niyo po, naalala ko yung isang kwento po doon sa Regions of Christ Church. Na meron silang mga membro. Alam niyo po ba mga membro ng Regions of Christ dyan sa Cubao? Ang laking church po niyan, kay Pastor Reggie Castaneda. Yan po, kaibigan po natin yan, ano? Yan po si Pastor Reggie, ganito po sistema niya. Ang kanyang wini-win, yung mga taong depressed area, yung mga taong nandun po sa mga nakatira sa ilog, sa estero. Alam niyo po yon? Yung mga nakatira doon sa mga konting galaw na lang ng bahay, gibana doon sa mga konting ano na lang, alon ng malakas o yung umulan lang, matatangay na yung bahay doon sa mga tabi-tabi ng Eskinita, dyan po sa Maynila. Alam niyo po yung nang tinatarget nila. At alam niyo po yung mga patotoo ng mga membro ngayon. Mas maganda pa po ang suot sa akin. Pero dati silang nakatira doon sa estero. At grabe magbigay sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi kung wala po si Christ, hindi po ako makakarating dito. Kaya grabe sila. Wala pang 7, nakapila na sa labas. Tingnan niyo yung mga taong ito. Nakakala mo mga ganitong buhay sa mundo. Kaawa-awa. Kaawa-awa. Physical. O literal. Pero nung makilala si Kristo, grabe. Sila ang may pinakamaraming offering in tithes. Kasi doon sa mayayamang membro talaga. Alam niyo po, totoo lang po, lahat, yung mga magbabasura, yung mga nangangalakan, grabe nung makita ko po, ay dati po, hindi po ganito suot ko. Grabe po, umaatil po kami dito sa simbahan ko, laki-laki, pero punit-punit po yung mga damit po namin. Pero dahil sa kami po ay naturuan ng salita ng Lord, nabago po yung aming buhay, nabago, hindi lamang po yung aming pisikal, maging po yung aming spiritual. At natuto rin po kami. Alam mo, sila po yung talagang grabe kung magbigay. Ngayon, wala na sila sa estero. Nasa isang subdivision na po, nakatira marami sa kanila. Sabi ko, wow, grabe naman. Yung dating nakatira doon sa mga estero, kadalasan nga daw po, may nalulunod sa mga anak nila, anak pa ng mga kapitbahay nila, dahil pag dumusot doon sa ilalim, minsan hindi na namamalayan ng magulang, makita lang nila na wala na yung bata. Ganun, nakakaawang kalagayan nila. Pero nung sila ay nakakilala at napapasumbong si Kristo sa kanilang buhay, binago yung kanilang reliyong paniniwala at ginawang relasyon. So ito yung napaka-importante na dapat natin maintindihan. Na yung relasyon, dinataglan ninyo, pagyamanin nyo, ingatan nyo ito. Dahil ito ang magdadala sa inyo na mas marami pang pagpapala, hindi lamang buhay na walang God. Ang buhay na walang God, yes, safe na yan. Nakaano na po yan, nakalaan na po yan sa akin. Ang gagawin mo na lamang, sambahin ng Diyos dito habang tayo nabubuhay. Amen? Mga minamahal, wala man lang tayong kasi ang haba ng introduction. Sabi na sa 2 Corinthians 5:17, at ang sino mang na kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Kaya alam niyo po yung ginagawa ng relasyon, ginagawa kong bagong likha ng Diyos. Kaya tingnan niyo sarili ninyo. Kung ang hanapin mo ay Diyos, tingnan mo yung katabi mo.
Kung hanapin nyo ay Diyos, tignan ninyo yung process na ginagawa sa atin ng Diyos. Kung paano ka matakot sa Diyos, kung paano ka magkaroon ng pagsamba sa Diyos, yan ay katangian na sumasa kanyang Diyos. Ibig sabihin, tignan nyo yung presensya. Huwag literal yung tignan ng Diyos sa inyong buhay, sa aking buhay, sa bawat isa. Ang tignan natin, yung presence ng Diyos nasa ganitong pagsamba ng mga totoong mananamba. Ang presence ng Lord ay narito sa mga totoong may takot sa Diyos. Kaya nga sabihin ko sa inyo mga minamahal, napaka-importante maintindihan natin na itong kapalaran na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, huwag ninyong sasayangin. Huwag ninyong palalagpasin. Ha? Sabi ko nga po sa inyo maraming mga tao sa paligid nakala ninyo mga gaganyan-ganyan lang sila. Pero kapag once na sila nakadalo rito, tandaan niyo po mga minamahal, baka triplet pa ang init ng kanilang paglilingkod kaysa sa atin. Kaya tandaan niyo po mga minamahal. Ito, kung titignan niyo ngayon, naku, maniwala po kayo. Ito'y pastulan ng Diyos. John 10. Ito'y pastulan ng Diyos. Dahil ito'y pastulan ng Diyos, dadalhin ng Diyos yung mga tupa na nandiyan sa paligid natin para dito sa pastulan niya. Kaya sa ngayon, huwag kayong tumingin sa dami. Huwag kayong tumingin sa kukunti. Huwag kayong tumingin sa sitwasyon. Bukas makalawa, baka kulangin pa ang place nito para sa mga totoong mga tupa na. Kukulangin ang lugar na ito. Hindi po ako nabibiro sa inyo. Itong lugar na ito, kukulangin pa. At kayo na mag-aanap bukas makalawa. Bakit? Kung saan ang tunay at tamang pastulan ng Diyos, dadalhin doon ng Diyos ang mga totoong tupa. At dahil ito'y tupa ng Diyos, pastulan ng Diyos, ito'y gawain ng Diyos, huwag kayo magtaka bukas makalawa, dadami kayo. Bakit? Andiyan na sa paligid, mga tulog pa yan iba. Yung iba dyan talagang linisor pa ng Lord. Kasi alam ko dito, patuto dito Dati nang may gawain dito nawala lang. Tama po ba ako? Dati daw po may gawain dito, nawala. Kasi parang nagkaroon lang ng mga setting. So ang malaga, ganito po yon. Kayong mga narito magpatuloy. At ihintayin niyo po ang inyong mga sarili manalangin. Sana panalangin, Lord, ibalik mo yung dati pong mga nawala sa dati ito. Bakit po? Tandaan niyo po, lahat po ng Diyos ngayon pinaghahanda na ng Diyos. Pinaghahanda na tayo ng Diyos. Yung bilang ng mga hentil, hentil tayo doon, bagay tayo doon, kailangan na pong mapuno sa bawat iglesia. Sa Pilipinas, sa Pilipino, dito sa Pilipinas, lahat po ng mga Pilipino kailangan na lahat ng mga pinilang dito ng Diyos, mga tinangin na ng Diyos, kailangan niya na maano na po yung tawag dito, mag-gather na at may establish na po yan. Then pagkatapos, maniwala kayo sa hindi. Yun yung sinasabi ko yung darating ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi nyo pa natatapos pangaralan, i-evangelism ang buong bayan ninyo, darating na ako. Hindi nyo napansin yung oras, ang bilis na. Kasi pastor, nakakonekta tayo sa 9 planets na may ganitong mga kung ano pang mga term na ginagamit tayo. Hindi po yun. Totoo po yun. Kasi ayon sa mga archaeologists, ayon sa mga ating mga scientists, Pero maniwala kayo, lahat ng iyan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Tamahan niyo po, yung pagbilis ng panahon, hindi po yan dahil may ganito kasi connection dito sa buwan, sa ganito. Hindi ko po inaalis sa inyo yan. Pero lahat po yung sinabi ni Jesus Christ, malibang paiksin ko ang panahon, walang maliligtas. Kaya dahil pinaiksin niya, ibig sabihin, mission ko na ligtas at pumalakpak ang lahat ng ligtas. Praise the Lord. Magandang hapon po, muli ay tanghali. Mga minamahal, introduction pa lang yun. Dahil kung tutusin, baka lobin ng Lord. Lobin na ng Lord, may contribution kayo. Alam ko po ng Diyos, mga minamahal. Sa lahat po masasabi ko bilang po nagmamahal na pastor sa inyo pong mga buhay, kaluluwa, mahalin ng Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Dahil pag inuna mo ang Diyos, itatama ng Diyos ang pananaw mo. Unahin mo sarili mo, unahin mo mahalin ang asawa mo, unahin mo trabaho mo, maniwala ka, mamamali pa tayo minsan dyan. Pero pag palaging inuna mo ang Diyos ang magdedirekta sa iyo sa kung ano yung dapat mong gagawin sa asawa mo, sa anak mo, at sa trabaho mo. Pag hindi si Jesus ang unahin mo, pag inuna mo sarili mo ganon, matidiscardin ka. Maaaring itong plano mo, mawawala yon. Ipapalit-palit talaga pilit ng Diyos yung plano niya sa iyo. Kasi ayaw niyang magkamali ka. Ayaw niyang ikaw ay luluha bandang huli. Ayaw ng Diyos na makita kang ikaw ay matidiscourage sa sitwasyon mo.
Kasi ang gusto ng Diyos, happy lang tayo. Amen. Happy lang talaga. Tandaan nyo ang Diyos, kung alam nyo lang, wala yung ipinangako. Bagamat oo, papasalin ang krus, pero maniwala kayo. Yung krus na yun, laging may nakakibat na kaligayahan. Habang nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, lalo namang lumalaki ang ating kagalakan sa Diyos. Kaya nga huwag ninyong isipin na yung kalungkutan is talagang kagaya ng dati na malungkot talaga tayo. Sino dito kapag walang pera noon, nagagalit, masakit ang ulo. Kahit ka nga hindi maganda ang timpla pag walang pera. Yan tayo noon eh. Di po ba? Amen. Pero nung nakikristo ka, kahit wala kang pera, masaya ka. Amen. Ha? Andito ka, lagi kang, wow, ginagawa mo at nagagawa mo yung mga bagay-bagay para sa Diyos. Tingnan nyo, di ba? Ang laki ng pagbabago nung ikay na kay Kristo na, nung ako'y na kay Kristo na. Dati maniwala kayo. Pag wala tayong kakainin, unahin muna natin na ng pagkain. Bakit? Magugutom tayo eh. Pero ngayon, may kainin ka kay wala. Basta inuna mo ang Diyos, bahala ng Diyos sa lahat ng bagay. Yun ang pagtitiwala. Yun na talagang totoong naniniwalang may Diyos. Kaya mga minamahal, ito lang paalala ko po, mahalin natin ng higit ang Diyos. Amen. Ang asawa mo, anak mo, ang sarili mo, concern ng Diyos yan. Kaya nga ito sinasabi niya eh, seek ye first the kingdom of God. Pag ginawa mo ito, ano ba mapapala ko, pastor? Eh marami na sumunod dyan, na-fail. Na-fail sila kasi hindi nga maganda yung kanilang motibo, dahilan. Pero ito, pag sinabing seek ye first, intindihin mo muna ang Diyos kaysa sa sarili mo, sa asawa mo, sa anak mo, maniwala ka. Kasi pag kinonsern mo ang Diyos magiging concern sa'yo. Ito yung magandang kalagayan natin. Pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin ng Diyos. Ang mali-mali kasi sa ating mga Kristyano, inuuna natin yung takot. Ay, kawawa naman asawa ko, ay kawawa naman mga anak ko. Wala pa akong naiano sa kanilang pagdating sa edukasyon nila, wala pa akong naiipon. Tandaan mo, una mo muna ang pagtuunan ng Diyos. At ang lahat ng iniisip mo para sa asawa at mga anak mo at pangangailangan mo rin, ipupunan na ng Diyos yan. Pupunan na ng Diyos yan. Pag-uunahin mo siya. Madamot kasi ang tao eh, huwag kang magagalit. Madamot tayo minsan eh. Totoo lang. Hindi lang tayo madamot. Hello. Hindi lang tayo madamot sa sarili natin, kahit sa Diyos madamot tayo. Tingnan nyo, nung hindi natin nakikilala si Christ, di ba? Laging ako. Ha? Laging tayo, tayo. Asawa ko. Di ba? Ganun tayo eh. Pero nung makilala mo si Christ, bakit inuuna mo si Christ? Kasi lahat ng pangangailangan mo, siya na nagpo-provide. Inuna mo kasi siya eh. At huwag mo misinterpret ito. Pag inuna mo kasi ang Diyos, uunahin ka rin ng Diyos. Sige, pangalawa mo ang Diyos, pangatlo mo ang Diyos, panglima mo ang Diyos. Ganun din ang mangyayari sa kalagayan mo. Kaya nawa, maging kontento na tayo na unahin lagi ang Diyos sa araw-araw. Amen? So palakpakan po natin ang Diyos sa mga. So sa oras po ito mga minamahal, yung paniniwala sa lahat ng mga nakagisa natin, ituon mo na ngayon dito sa salita ng Diyos. Amen. Yung mga hindi pa nagbabasa o yung mga nagbabasa, magpatuloy magbasa. At yung hindi pa nagbabasa, magbasa ng salita ng Diyos. Marami kayong maintindihan sa Diyos. Tayo po yung mukod, sandali po tayong manalangin, nagpasalamat sa Diyos. Tunay nga, Panginoon, kay buti-buti mo. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay sinagad mo, Panginoon, sa angkanan ng aming limitasyon ng kakayanan, ng aming kaisipan. Dahil tunay nga, Panginoon, kung ang salita mo, Lord, ay tinatalastas nito ang pinag-iwalayan ng katawan at ng kaluluwa at kasukasuan, ganoon din naman ang biyaya mo, O Diyos. Ay tunay nga, Panginoon, ginawa mong sulit lahat. Lord, higit pa sa salitang sulit, Lord, higit pa roon ang ginawa mo sa aming mga buhay. Kung paano mo kami pagpalain. Kung paano mo kami, Panginoon, na ibinibigay ang lahat ng mga bagay, kahit nga hindi namin binibigay mo. Ganyan kakabuting Diyos. Kaya Panginoon, anong uri po ng pagsamba pa ang dapat namin gawin para sa iyo, Diyos? Turuan mo po kami na lalong-lalo na mauna namin ang kalooban mo. Mauna namin ang kaharian mo, mauna namin ang salita mo sa aming buhay. Higit pa sa aming sarili, higit pa sa aming sariling pamilya, higit pa sa trabaho, higit pa sa kung anong mga bagay sa mundong ito. At tulungan mo po ang iglesia nito, O Diyos, sa dakong ito. Naunahin ka nila, Panginoon, ang higit pa sa lahat ng mga inaalala ng maraming tao sa buong mundo. Tulungan mo po ang bawat isa na narito sa iglesia nito na matutong bumalik
at ibalik ang sarili para sa iyo. Na matanto namin na ikaw nga ang tunay na solusyon sa lahat ng mga bagay. Ikaw ang provision sa lahat ng bagay. Kaya naman, saan pa kami pupunta kung ikaw mismo, O Lord, ang pumupuno ng lahat ng bagay sa buhay namin. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na may minti sa aming puso, sa aming buhay, na unahin ka lagi sa araw-araw na aming pamumuhay. Unahin manalangin, unahin magbasa ng salita mo, unahin ka sabay ng araw ng linggo, Panginoon. Lord, tapos na ang mga panahon ng aming sarili para sa aming buhay. Iniaalay na namin ngayon ang aming buhay para sa iyo at gamitin mo para sa kaluwalhatian mo. Ang iglesia ito, tinataas ko po sa iyo sa dakong ito. Na hindi lamang sila, kundi ang marami pang ginawag mo sa dakong ito ay pagtitipon-tipunin mo bago dumating ang tamang oras at takdang pang-oras ng iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, pinagpapala ko pang ministry ito sa dakong ito. Ang lahat ng ginagamit mo at gagamitin mo pa sa iglesia nito. Dahil sila unang makaranas ng mga pangako mo. Unang makaranas ng mga pagpapala mo. At kaya, Panginoon, ng araw na ito, ang bendisyon mo ay lagi mong inilalaan sa aming buhay. At ang pagpapalang yun, bendisyon na yun, ay tataglayin namin muli sa buong linggong itong darating ng Diyos. Nang Martes ay bless kami, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, bless kami, Panginoon. Hanggang until na araw ng linggo muling bless na bless kami, Panginoon. At yan ay gagawin mo sa aming buhay. At ginagawa mo noong paman, mula sa panahon ng mga propeta, apostol, at hanggang sa panahon po namin, ay lagi mong binibless ang lahat ng mga may takot at sumusunod sa iyo. Kaya minsan pa, O Diyos, ang mga salitang aming napakinggan, naunawaan, pagremahin mo sa puso po namin. Na hindi lamang sa araw na ito namin aalalahanin, kundi sa bawat araw at gabi ay alalahanin namin ang mga paalala at turo mo sa aming buhay. Kaya na yung aliping ito, ay yung lingkod na ito, Diyos, ay sa iyo nagpapasalamat, nagpupuri. Dahil kahit ako, Panginoon, at ang bawat isa sa amin, ay lagi mo, Panginoon, in-encourage na gawin ang mga bagay para sa kaluwalhatian mo. Lord, hayaan mo maging masunurin po kami. At ang ganap na pagkatakot ay sumaamin right now in the name of Jesus Christ. At maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, sa pagpapatuloy pa namin, ay maranasan namin patuloy ang pagpapala. Kaya mula, O Diyos, sa araw na ito, sa oras mong ito, ay namin binabalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ng Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi po ng Amen. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. To God be the glory. Okay po, sa inyo. Amen, hallelujah. Tayo po ay magtayo. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus, sa katagumpayan ng iyong gawain sa oras na ito, Diyos. Maraming salamat po sa iyong ginamit na mga alipin ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Na hindi nagsawa na kami palalahanan, na hindi nagsawa na iparanas sa Kanya, iparanas sa bawat isa na ating natin yung mensahe sa araw na ito. Kaya so, Jesus, napakabuti mo, Panginoon Jesus, sa aming buhay. Patuloy ingatan mo ang bawat isa Yes, Lord. mula Lunes hanggang Linggo, Diyos. Yes, Lord. Iba yung protection mo, Panginoon, lubos mo palingawat, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga bangalipin, Diyos. Patuloy mo ang sinitago, Diyos, sa iyong lipunan ng naghahalan, Diyos. At patuloy mong palayayan, Ama, lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, O Diyos. At salamat sa katagumpayan, Panginoon. Dahil ikaw ang aming kasama. Jesus, Jesus. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat pamilya ng bawat isang lugar. Mula sa paglangalugtong. Pero ka marafina, O Diyos. Sa mga kabataan na rito, ingatan mo ang aming buong sambayanan ng God. Hallelujah. Jesus, Jesus. Patuloy ka namin, O Diyos, na sasabayin pupurihin, O God, sa bawat oras, Ama,
buhay habang narito kami sa